Hindi raw honest ang kasintahan nitong si Dan na si Marian. Kahit maliit na bagay lang daw ay nagagawa raw na magsinungaling sa kanya ni jowa. Nangyari raw yan matapos na hindi magsabi ng totoo si Marian kung saan daw ito pupunta. Nadiskubre kasi nitong si Boyfie na si Dan na nakipag-inuman pala ang kanyang jowa sa kanyang mga tropa. Kaya kausapin na po natin mula sa Laguna, 23 years old, Dan. Magandang tanghali sa'yo. Ay naku, dali bumagsak yung ano. Oo, naputol yung linya. Ano ba naman 'yan? Oo, naibaba yung linya. Pero ngayon eto magwi-weekend na naman po tayo. Maganda nga itong pinupunto ni Dan, 'di ba? Pwede mo naman sabihin kay jowa mo na pupunta ako kay kay paring Jeffrey ko eh. Alam mo na, may konti kaming papahinga, pagod kami ng buong linggo eh. Pero bakit nga ba para doon sa iba ay parang ang hirap-hirap? 'Di ba? Ang hirap-hirap na na magpaalam ng maayos man lang. Kasi lalo na po sa panahon ngayon, hindi lang naman yung pagkalasing o yung pagkapuyat yung concern natin. 'Di ba? Ang dami mga aksidente sa kalsada. 'Di ba? Ang dami mga pangyayari na nakikita na lang natin. Salamat din talaga sa mga CCTV, 'di ba? Yung pala mga kaharap mo sa mga inuman, ayan na pinuntahan mo, magre-relax ka lang, may makakasabay kayo na hindi kagandahan yung ugali. 'Di ba? Mapapatrouble pa. Well, actually dati rin naman mga nangyayari na po yung mga bagay na yan, pero mahalaga nga kasi para hindi nagugulat yung mga minamahal natin sa buhay na, ano bang ginagawa mo diyan? Akala ko natutulog ka na. Akala ko nagpapahinga ka na. Yun pala, sabi mo nasa bahay ka lang, bakit ganyan? Ba't nasa presinto ka? Ba't nagkaganon? 'Di ba? Maganda pong regardless. Okay, diyan na naman tayo. Oo, diyan tayo sa gender equality. Regardless kung ikaw ang babae o ang lalaki sa relasyon. Lisensyado ba kami mga lalaki na magtago ng aming pagpapaalam na tutulog na ako dito. Oo, tutulog na ako. Pero yung pala nasa inuman. Oo. Hindi ako naniniwala sa ganoon, It's a matter of honesty nga talaga sa inyong partner. Ang mga babae, lalong-lalo na hindi naman pwede na sasabihin nyo na kayo ay, sinabi ko lang kasi hindi mo ako papayagan eh. O, yan. Tanungin na natin, nandito na si Dan. Dan, magandang tanghali sa'yo, ha? Hello, Kuya Poy. Oo, Dan. Ayan, medyo bibilisan lang natin ito. Gano'n na kayo katagal na mag-on nitong si jowa mong si Marian? Ha? Mga na, Kuya Poy. Matagal na kayo, Kuya Poy. Mga a month. May ilan? Gano'n na katagal, Dan? Buwan pa lang? Mga buwan pa lang? Ayan, nagkakaproblema na naman tayo sa linya ng telepono. Pero 2 years na raw. Okay. Ayan, Dan, narinig mo na ako? Apo, Kuya Poy, rinig po. Ayan, sagot ka lang ng medyo mabilis. Ayan, Dan, baka naman ikaw, kapag ka nagpapaalam, itong si girlfriend mo ay hindi mo rin pinapayagan, kaya kinakailangan na magsinungaling sa'yo. Hindi naman, Kuya Poy. Hindi naman mo ganun kahigpit sa kanya. Pero kasi, diba, hindi siya sa isang relation kapag open communication kayo. Yes. Sa tingin mo, ano bang kinatwiran niya? Ano sinabi niya sa'yo nung nalaman mo na lumabas pala siya, nakipag-inuman sa mga tropa niya na hindi mo nalalaman? Bakit daw niya hindi sinabi sa'yo yung totoo? Ano daw, Kuya Poy, para hindi na daw ako magpalala or magalit sa kanya or para wala nang pag-awayan. Yun. Kaya hindi siya nagsasabi ng diretso. Oo, pero kaya nga tinatanong ko kanina, baka naman every time na siya naman ay gustong lumabas, makasama rin yung mga kaibigan niya. Alam mo, baka Dan, ikaw rin yung tipo na kasama niya na yung mga kaibigan niya, pero chat ka pa rin ng chat. Ikaw pa rin yung gusto mong kausap at hindi yung mga kaharap niya doon. May ganun ka bang ugali? Just be honest also, Dan. Hindi po, Kuya Poy. Pag gano'n naman, naintindihan ko na kailangan niya naman mag-hang out with friends. Oo. Pero siyempre, kailangan niya rin magsabi din ng totoo. So, Pupunta talaga. so sa ngayon, ano ba nararamdaman mo? Nagdududa ka ba na para may tinatago si Marian sa'yo? Yes po. Siyempre, natural, magdududa ka, magtataka pa. Hindi nagsasabi ng totoo.
Ilang beses na ba nangyari ito na pagtakas-takas niya at di pagsasabi ng totoo sa'yo? Maraming beses na rin, Kuya Poy, eh. At yung mga kasama niya, kilala mo ba? Meron ba mga picture ka na nakikita? Minsan wala. Minsan wala. Ayan, at yun yung mas nakakapagduda, mas nakakapraning, ika nga. 'Di ba? Apo. Okay. O Oo. sige, ganito ang gawin natin ha. Since sana nga nakikinig itong si Marian, panawagan ng isang nagmamahal at concerned na si Dan. Basta sabi ko nga sa'yo, basta hindi naman ikaw yung makulit na jowa, hindi naman ikaw yung sobrang higpit din na jowa. Ang gusto mo lang naman ay yung katapatan sa inyong pagmamahalan. Ito naman ang bibigay ng heart-to-heart na pagkakataon sa iyo, Dan, para bigyan ng mensahe itong si Marian. Ito na yon, Dan, go ahead. Ayan po. Kay Marian, Kuya Poy, siguro, yun nga, kailangan din talaga sa isang relationship yung open communication kasi what if kung anong mangyari sa kanya, hindi mo alam kung saan pupuntahan or what. Di ba? Yung concern mo na gano'n po. At mas mahirap kapag meron palang dahilan na yung pagtakas niya. Hindi lang basta inuman, pati pala yung kainuman. 'Di ba? 'Yun ang mas Ayun po, mahirap. tama po. Kapag ganun, Yes po. magpaalam na, yung paalam na sa relasyon natin, hindi yung papaalam na makikipag-inuman lang ako. Babay na tayo sa relationship natin. Tama, Dan? Yes po, tama po, Kuya Yan. Poy. Pero syempre, wala namang ganyan na pagdududa, no? Wala namang hindi pagkakaunawaan na nadadaan sa magandang pag-uusap. Kaya naman, Dan, mag-effort ka pa rin para kausapin naman na maayos itong si Marian. Okay, Dan? Yes po, Kuya Poy. Apo. Yan. Okay, maraming salamat sa iyong pagtawag, Dan.